Test mic, 1, 2. Hello po, magandang gabi sa inyong lahat. Good evening po, Wing Kalamba. Kamusta kayo? Good evening. Okay po, so mabuti ang Diyos. Amen. Grabe po yung mga patuto kanina and hindi na po makakaila sa bawat isa kung gaano kabuti ang Panginoong Diyos. Hindi na to pwedeng itago. Amen. Okay po, start agad ako kasi 7:23 na. Meron na lang akong 2 hours. Amen. Okay po. So, balik lang ako, no? Sigit ko lang to, wala to sa script ko, no? Ang purpose kung bakit kayo pumunta ay mapakinggan ng Panginoong Diyos. Hindi pagpunta dito, uuwi na agad. Amen. O okay lang, kahit anong oras tayo matapos. Okay? So, diretso na po agad ako. Ang bilis. Okay, tapos na po agad, ha? So, ito po yung tema natin ngayong gabing ito. Ang bilis, okay? So, kaya lang po. So, ito po yung tema natin. Alam niyo po, kasi kahapon, nag-isip din ako, no, Lord, if ever, if you will talk to any one of us, lalo po sa mga kasabi ko na nababasa, no, grabe ang buti ng Panginoong Diyos. Yung alam niyo po sa sharing ng lahat ng GC ko right now, parang 5 na yata yung sisendan ko ng devotion. Natutuwa po ako kung paano in-encounter ng Lord ang bawat isa sa amin. Okay, hindi lang po yun YA, pero youth din, and even sa group na black team, sa black team din. No? So natutuwa ako kasi nga, yung mga eliho ng buhay po natin ay nandyan. Ang tanong lang talaga, sino yung mga yon sa buhay niyo pong lahat? Okay? So now, dahil nasa relationship po ang ating pinag-uusapan ngayon, ito po yung ating tema na sasagutin or pag-uusapan ngayong gabing ito. Identifying and addressing yung genuine need ng bawat kapatiran po na nandito. Okay? So, if ever I'll be asking you, no? So, ito lagi isa sa mga tanong na medyo mahaba, pero gusto ko po sana maintindihan nyo kasi hindi ko po siya nilagay dyan. Isa sa mga tanong na nais ko po sanang i-ponder natin ngayong gabi, paano ko malalaman ang tunay na pangangailangan ng taong ipinagkatiwala ng Lord sa akin? Ulitin ko, paano ko malalaman ang tunay na pangangailangan ng taong ipinagkatiwala ng Lord sa akin? Sa English nga yan, di ba? Identifying and addressing yung genuine need ng lahat po ng kapatiran na nandito ngayong gabi. Or even kahit po sa ating bahay-sambahan, sa kabuuan po ng Win family. Okay? So nakalimutan ko, mag-pray po muna tayo. Let's pray. Father, maraming salamat, Panginoon, ngayong gabi. Panginoon, sa pagkakataong gaya nito, Lord God, na kami, Panginoon, ay makikinig na yung salita. Gamitin niyo ako, Panginoon, bilang mensahero, Panginoon, mouthpiece, Father of your word. Lord, kayo lang ang maitaas. At ihanda niyo, Panginoon, gaya po ng sabi ni Pastor kanina, Panginoon, sinasaway namin ang lahat ng distraction na gagawin ng kaaway ngayong gabing ito sa pangalan ni Jesus at sa iyo lamang, Panginoon, ito, wala na pong iba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Balakbang the Lord. Okay po. Amen. Okay, so sisimulan ko agad ito sa isang magandang kwento. Alam niyo po, meron po ikikwento sa inyo. Ang pangalan niya, Dante Autulo. Okay, Dante Autulo. Siya po ay gumagawa ng yero. Simpleng kumpone ng kanyang roof. Okay? So habang ginagawa niya yung roof ng kanyang bahay, nagkaroon siya ng simpleng aksidente. Okay? Nagkaroon siya ng simpleng gasgas sa ulo. Tapos po, mayroong isang simpleng aksidente na nangyari sa kanya gamit po yung kanyang automatic na nail gun. No? So, dun sa simpleng aksidente, nagkaroon po ng simpleng gasgas, tapos mayroon pang simpleng suka, tapos may simpleng hilo, pero akala niya dahil simple lang to, tinuloy pa din po niya at tinapos yung pagkumpuni ng kanyang yero. Okay? Kinabukasan, pumunta siya sa ospital at nagpa-check. Okay po, may simpleng check-up sa kanya. Okay, pagkatapos ng simpleng check-up na yon, hindi na po siya pinauwi. Yung dapat simpleng check-up, hindi na po siya pinauwi ng doktor. Ngayon, tanong ko, bakit kaya hindi siya pinauwi ng doktor? Lumabas po sa skull x-ray po ni Dante Autulo na mayroon pong nakabaon sa kanya na 3.75 inches na pako sa gitna ng kanyang utak. Ito po yung totoong nangyari. Ayan. Okay? Sa simpleng pagkukumpuni, kasi nag-detect po yung motion detector ng mga nail gun sa kanila at hindi niya namalayan na gumalaw po yung nail gun at naglabas
ng isang pako. Okay? Akala niya simple lang kasi mabilis po yan. Kapag yan po ay binabaril sa actual, hindi mo po yan mararamdaman kasi tahimik at mabilis. Nung ginawa po niya yan, so akala niya simple lang, bigla siyang nahilo, bigla siya nagsuka, tapos dahil parang yun lang ang nangyari, tinuloy niya yung paggawa niya. Kinaumagahan, pumunta siya sa ospital para sa simpleng check-up, only to find out na hindi na siya makakalabas. Kasi nga, may nakabaon sa kanyang skull x-ray na pako. Okay? Na-activate kasi yung motion nga po noong nail gun na yon. No? So, buti na lang. Okay? Buti na lang. Walang nadaling importanteng area ng kanyang utak. Okay? Buti na lang. Kasi dahil sa kung ang ginawa po niya dito ay simpleng painkiller, malamang sa malamang by this time, siya po ay pinagpepiestahan na ng mga uod. Okay? So, salamat na lang at nalaman niya ang tunay na problema kaya ito po ay naagapan. Okay? So, siya po ay nabuhay. Okay? Siya po ay nabuhay. So, may pagkakataon ba sa buhay po natin pare-pareho? Okay? Na parang kay Dante, na isiniwalang bahala mo ang isang simpleng issue o concern, tapos natuklasan mo later on kung gaano kakomplikado ang mga bagay na ito. At ang question po doon na sunod ay paano mo ito sinolusyonan. Simpleng bagay lang dapat siya, pero dahil pinabayaan mo, naging komplikado. Okay? Ang title po natin ngayong gabi, as we identify yung needs, is ito po, sa next slide natin. Okay? Delivering real value. Dahil alam mo na, natukoy mo na kung ano yung kailangan niya, paano mo ngayon to sasabihin or gagawin po sa iyong mga kapatiran. Okay? So, hindi ko rin ito nilagay dyan. If ever man may maalala kayo, ito'y po iyon. Kung gusto mo talagang tumulong sa ibang tao, alamin mo ang tunay nilang pangangailangan at tugunan ito. Hindi lahat po ng pagtulong ay nakakatulong. Ulitin ko hindi lahat ng pagtulong ay nakakatulong. Kung paanong madaling sumagot sa isang tanong na wala namang nagtatanong. Familiar? Okay? O kaya mas madaling gumawa ng mga acts of charity na hindi naman talaga nila kailangan. So, hindi naman po masamang tumulong. Madali lang naman po yun. Mabuti pa nga yun. Pero may sinabi si Paul sa Galatians 6:10. Sa next slide po natin. Anong sabi niya dyan? Samahan niyo po ako. At sabi, pabasa nga po. 1, 2, 3, go. Okay, gumawa tayo. Kaya nga, basta may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. No? So, hindi sinabi na tumulong lang. Tama? Hindi sinabi na tumulong lang. Ang sabi dyan, basta may pagkakataon. Okay, malinaw naman po dyan. Basta may pagkakataon, tumulong ka. Mainam na magtanong muna tayo sa ating mga sarili kung ito ba talaga ang kailangan na klaseng tulong ng mga kapatid po natin. Kapag meron po bang may sakit ang ulo, di ba? Masakit ang ulo niya. Tapos ang ibinigay mong gamot ay gamot na pangdumi. Okay? Okay na ba yon? Di ba hindi? Pero ang sagot ng iba dyan, ay at least may ginawa ako. Kaya sabi ko po kayo na hindi lahat ng pagtulong nakakatulong. Kailangan po talaga natin minsan magtanong. Amen. Ang lakas ng mic ko. Okay? Kasi, again, narinig ko ito palagi, no? Kasi ang sabi palagi ng mga skeptical, at least tumulong ako. It's crucial for us to discern yung talagang need ng mga people na binigay sa atin ng Lord for us to minister. Sobrang crucial po iyan. Kapag ang Lord may dinala sa iyo kahit sino, isang buhay, na kailangan marinig niya, ipamahagi mong salita or kailangan kung ano man gagawin ng Lord sa kanya, maganda pong malaman natin kung ano ba talagang tunay nilang kailangan. So maganda po yan kasi babaybayin natin yan mamaya. Kasi minsan, ito nga po yung sabi ko, marami sa atin, gaya po ni Dante. Okay? Nakangiti lang pero may pako pala sa ulo. Okay? Buhay na buhay pero unti-unti na uupos. Meron ganyan? Yung akala mo masaya, pero pag-uwi ng bahay, malungkot.
Madami dito, pagpasok ng bahay, masaya ang maskara, pero paglabas po niyan, paglakad pa uwi, iba na din po ang kanilang ginagawa. Okay? May mga taong sanay na lang na sumabay sa pang-araw-araw na saliw ng buhay, okay? Pero ramdam nila na mali na ang kanilang sinasayawang tunog. Okay? Ang taong tahimik, mayroong mga taong tahimik pero slowly breaking apart. Madami pong ganyan ngayon. Okay? May mga pangangailangan na lantad at meron naman mga pangangailangan na tago. Pag sinabi ko lantad, madali mo makikita kasi iba, material things lang or physical. Pero yung tago, okay? Pero yung mga tago, anong kailangan po natin dyan ay malalim-lalim na paghuhukay. Singit ko to kasi habang ginagawa to ko kanina, yung pinaka-final outline ko, may naalala ko noong Saturday. Wala si Micah, no? Tsaka sila Kuya Serge kasi kasama ko sila doon sa Pasiano. Nagturo po ako sa Pasiano, singit ko lang, wala to sa script eh. Nagtanong po ako ng mga specific question. Pero yung specific question ko po, may mga follow-up just to give or yung ginagawa po natin ngayon sa training, yung ipinapalabas mo yung kanyang deepest desire. Okay? At yung tatay po nila, Joms, isa po doon sa palagi umaattend sa Pasiano, tinanong ko po siya ng simpleng question, paano mo naramdaman ang kabutihan ng Lord sa'yo? Kasi explain niya. No? Sabi ko, dahil nagpe-pray ganito, ganyan. Tapos, paano nga po? Ano pong nangyari? Pwede mo malaman. Tapos bigla ulit siyang umiyak. Tapos just to find out na sinagot ng Lord yung prayer niya 7 years ago. 7 years ago, ha? Diba? So, ang nag-resurface sa kanya palagi pala, yung kabutihan ng Lord 7 years ago, na hindi siya makapaniwala until now, na kaya pala ng Lord sagutin yung panalangin niya. So, imagine niyo po iyon, no? Kailangan talaga natin po magtanong. Kasi your question leads hanggang doon sa deepest desire ng tao. You ask the right question. Diba? Ang common sagot natin, pag tayo tinangon, kamusta ka? Ano? Okay lang. Tapos wala na. Okay? So, mahalaga po ang pagtatanong. Kasi hindi po natin alam kung yung kausap mo talaga is really suffering or not. Pero sa mga second and third question mo na intentional, lalabas po talaga yung sitwasyon ng kanilang mga puso. Okay? So, tuloy ko lang po, no? So, Jesus knows na lahat po ng bagay na kailangan natin, alam po ng ating Panginoong Diyos. Okay? At highlighted po ito sa pag-uusapan natin ngayong gabi. How to identify yung kailangan po ng mga kasama natin. At ito po ay makikita po natin doon sa next slide natin. So familiar po kayo dito. Okay po, ito po ay the feeding of the 5,000. Familiar po kayo dyan? Ilan po dyan yung bangus? Ha? Ilan po dyan yung isda? Sige, ilan dyan yung isda? Tilapia. Tulingan. Okay, ilan? 2. Ang tasty, ilan? 5. Okay po, 5. Ilan po yung papakainin? Okay po, yan ay estimate lang, pero it's accounted as more than. Okay? Okay, so pero dyan po manggagaling kwento natin in identifying kung paano ginawa ng Lord i-identify yung pangangailangan ng tao. Alam niyo po ba itong feeding of the 5,000 lumabas sa lahat ng gospel story? Pero may mga specific na scenario na medyo detailed kapag tinignan po mabuti. Okay, so tuloy tayo. So gusto ko lang po, ito po yung ginawa ko din, recently lang, para maalala ko din yung ituturo ko sa inyo, ito po yung 4M. Okay po, 4M or principle po ng ating Panginoong Diyos. Sa next slide po yan. Okay? So, ano ba yung mga principle na ginawa ng Lord to know and respond sa need ng kanyang mga mahal or nasasakupan or tinuturuan? Okay? So, 4M. Tandaan niyo po yan. Ang pag-uusap po natin ay 4M. 4 million. Sana po. Okay? Okay, tuloy tayo. So next, sa first 4M natin, no? Pag nasagot niya yan, mas maganda. Ito po yung first verse natin. Sabi sa Matthew 14:14, babasahin ko po muna. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya na napakaraming tao. Balik po ako, ang context po na yung 5,000 pa din, okay? Napakaraming tao, okay? Tapos sabi niya dito, may underline, but na-underline ko pala, nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang may mga sakit na dala nila. So ano yung number 1? Yung unang M. Okay po, N po yun, nahabag.
Okay po. Ano po yung unang M? Okay, okay. Ano po yung unang M? Okay. Pero okay po, alam niyo po, syempre, pampalito ko yan, pero nakakatuwa. Okay po, ano po yung unang M natin? Okay, sige, sige, pwede na po na. Next slide natin. Next slide natin. Ayan, okay. Nasa na ba ako? Okay. Ano bang sabi dyan? Tayo po ba may ganito? Yung unang M natin? Mahabaging puso. Okay, mahabaging puso. So, alam niyo po ba, quick story lang, no? Before pa magpakain si Jesus dun sa 5,000, ay tinuruan niya at pinagaling muna niya ang mga tao. Pero alam niyo po ba, bago pa mangyari yon, bago pa ng Lord tinuruan at pinagaling ang mga tao at pinakain, meron siyang unang ginawa. Sa mga nakapagbasa na ng feeding of the 5,000, ano yung unang ginawa ng Lord bago niya tinuruan, pinagaling at pinakain? Nagtanong, pwede? Na-related dito sa unang topic natin na letter M, mahabagin, puso. Okay? Ang una po niyang ginawa, after ng lahat ng po yan, minahal niya muna sila. Ang daling magturo, ang daling magpakain, okay po? Ang daling sabihin na mahal ka ng Panginoong Diyos, pero si Lord itself, si Jesus itself, bago po lahat itong mangyari, nakita pa lang niya yung mga tao, ang puso niya po ay mahabagi na. Okay? So, tandaan po natin, nagsisimula pong lahat sa puso. Hindi ka magkakaroon ng desire na alamin ang pangangailangan ng kahit sino dito sa Win Kalamba kung wala kang pag-ibig sa kanila. Tama? Diba? Pakialam ko ba kung anong ginagawa ni Kuya Arnold ngayon? Pero kapag ikaw may mahabaging puso, kahit nandun po siya sa probinsya, balik ka na bro. Kasi mas kailangan ka dito. Singit ka lang, no? Oo. Oo, mas i-elevate ka ng Lord dito. Kung doon kagawad ka, dito. Diba? So, siningit ko lang po iyon. Pero, again, wala kang pakialam pag wala kang pagmamahal sa isang tao. That's true. At ang nakakalungkot pa dito, we are selective. Kasama po ako dyan. Sinabi ko po yan sa mga nagbabasa ng devotion ko na kahit po ako ay selective. Sabi ko, Lord, itama niyo po ako. Kasi kahit po ako ay humihingi ng sorry kasi nga po, ramdam na ramdam ko yung binabasa ko ngayon. Okay? So, mahabaging puso. Sinabi yun sa binasa natin kanina sa Matthew 14:14, no? So, tuloy ko lang po yan. Kasi sa mga, ito po yung Greek word na kung saan po nanggaling yung mahabagin. Ayan. So, ano mo basa dyan? Babasa nga po ko niyan. Ito po sa baba, yung right pronunciation. Yan, splankna. Yan po ay Greek word ng habag. Doon po sa ginamit or binasa po natin. Splankna. Paulit nga ba? 1, 2, 3, go. Yan, may alam na kayong Greek. Okay? Yan po ay habag. Okay? Splankna. Ibig sabihin po nan, literal meaning internal organs. Okay? Nung sinabi po yan ng Panginoong Diyos, ang understanding po nilang lahat kung saan nanggagaling ang emotions at yung habag na binanggit kanina ay sa kaloob-looban po ng ating katawan. Akala nila doon galing internal organs, no? So, ang pagmamahal at habag, akala nila doon galing. So, balik lang po ako, no? Damang-dama ni Jesus. Pwede niyo po yung i-google, nandun po yan. Okay? So, damang-dama ni Jesus ang pag-ibig niya para sa mga tao mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Doon pa lang sa umpisa, alam na po natin. Kaya po siya nahabag. Pero dahil akala nila, saan ba nanggagaling yung habag? Ano bang galing, saan galing? Kasi pag sinasabi ni Jesus, pag nagkikwento siya, sa kaibuturan ng aking puso. So ang iniisip nila, internal. Yung habag pala na nararamdaman, kunyari, ng ating rabbi, ay galing sa loob. So yun po yung explanation niyan by that time. No? So, syempre, sa atin, iba na yung case natin. Kasi alam na po natin kung ano ibig sabihin ng habag. So balik po ako. No? Ano po yung letter M? Nahabaging puso, hindi po, mahabaging puso. Okay? So, again, okay? Kaya dito tayo, or dito natin po simulan. When you identify the needs, okay,
and yung talagang genuine na kailangan po ng ating kapatid, kailangan po muna maset natin yung principle gaya ni Jesus na tayo ay may mahabaging puso. Alam niyo po, isa rin to sa naalala ko palagi pag sinasabi sa akin to ni Pastor Boy, kailan mo malalaman kapag ikaw ay wala ng nalilis na sa iyong nilalakaran. Isa po sa naalala ko dito, kapag ikaw ay wala ng habag sa mga nawawala. Gaya po ni Jesus. Yun po isang indication na ikaw ay nalilis na sa dapat mong journey or purpose. So hindi lang po sa akin yun. Sa atin pong lahat na Kristiyano. Kasi if you are following Jesus, yung habag ay hindi mawawala sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. Okay po? So tuloy tayo. So, kaya nga balik po ako, no? Dito tayo lahat palagi or dito tayo magsisimula. Wala tayong motivation kundi ang pag-ibig. Sinabi po yan ng Lord sa 2 Corinthians 5:14. Wala na rin po dyan. Okay? Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari po sa atin. Ang pag-ibig ni Kristo dapat ang naghahari po sa atin. So, meron ako isa pang story, no? Medyo madami akong story ngayon. Meron pong isang elder ng church na naglalakad at nakita po niya yung bagong pastor sa office niya na nakadungaw doon sa window ng opisina niya. At alam niyo po ginagawa ng bagong pastor, siya po iyak ng iyak. Okay? Nung iyak ng iyak siya, sabi ng elder sa kanya, grabe pala si pastor, no? Ano kayang pinagdadaanan niya? So itong elder na to lumapit sa kanya kasi gusto nga niyang i-comfort yung bagong pastor. Okay? Pag lumapit po sa kanya, sabi niya, paano kaya ito? No? Ano kayang gagawin ko? Lumapit siya, tapos sinabi niya sa pastor, no? Kasi yung pastor nakatingin talaga. Kasi pag kita niya doon sa labas ng bintana ng office ng kanyang church, at ang naalala ko dito ay Win Marikina, okay po, sa labas nung bintana, ang makikita mo ay mga, ang tawag doon yung bar. Ang tawag doon yung, hindi, kasi may pakain na grills na walang inuman. Parang beer house, parang ngayon, mga beer house. Tapos sa katabi ng beer house, meron pong mga drug dens. Meron mga drug den. Tapos ang dami pong drug addict. Kaya po pala umiiyak yung pastor doon sa kanyang kasi nakikita niya yung kalunos-lunos ng sitwasyon noong mga katabi niyang mga establishments, no? So, dahil gustong-gusto na, dahil gustong lubagin ang loob at puso ng bagong pastor na ito, yung elder po ay lumapit at inakbayan po yung bagong pastor. Tanong, anong sinabi ng elder doon sa bagong pastor? Pastor! Ano sinabi? Okay, tingnan nyo. Kaya mo ba? Okay. Ang sabi po nung elder sa pastor ay ito, wag po kayong mag-alala, pastor. Ang ganda, no? Pastor, wag kayong mag-alala. Okay? Masasanay din kayo. Okay? Masasanay din kayo. Okay? So, anong sagot ng pastor? Mataimtim na tumingin ng pastor doon sa church elder. Ano sabi po ng pastor sa kanya? Alam ko po, kaya nga po ako umiiyak. Okay? Pwedeng nasanay ka na sa sitwasyon sa labas. Kasi nawala na yung mahabaging puso na meron dapat tayo. Simple lang yung preaching. Pero pag yun in-apply mo sa buhay mo, matinding galaw yun sa pananampalataya mo. It is minsan, biglang naging Tagalog, it is always uncomfortable sa bawat Kristiyano. It is always. Okay? Pero magandang indication to, gaya po ni Jesus, yung kanyang mahabaging puso na makopya po nating lahat. Okay? At ipamumuhay po nating lahat iyon. No? Okay? So, walang buwang sa isang, yung kalyadong puso ang pangangailangan ng iba. Ito pa isang tanong ko dyan. No? Walang puwang sa isang kalyadong puso ang pangangailangan ng iba. If ever your heart ngayon ay matigas na talaga, you will feel that wala na akong pakialam kung mandyan man yung kapitid ko or wala. Basta ako, a-attend ako, sasamba ako, okay na yon. Okay? Hindi po doon natapos yung trabaho po natin. Okay? We have that desire or burden sa ating mga kapatid. No? So again, babalik po ako, walang puwang ang isang kalyadong puso sa pangangailangan po ng iba. Kaya nga po, babalik po ako sa next question po natin. Try niyo po sagutin to ngayon. Okay? Ito yung Tagalog naman to .
Okay? Babasa nga po ko. 1, 2, 3, go. Amen. Sige nga po, let's sing it for at least 10 seconds. Nababasag pa ba ang puso ko para sa kalagayan ng iba? Is their situation matters? Pag sinabi ko po nababasag sa iba, you're not selective. It's for all. Pag binanggit ko yung Dolores, nahabag ka ba ba sa kanya? We are not selective. Yung po yung sasabi ko sa inyo. Kapag yung isang tao, nagiging, ang tawag ganito? Kaaway mo sa kahit anong paraan. Di ba? So, yan po yung una. Okay? So, ano po yung number 1 po natin na letter M? Ito po ay mahabag yung puso. Okay, next po natin. Okay, next po natin verse ay sa Luke 9:11. Okay po, basahin po natin. 1, 2, 3, go. Sinundan siya ng mga tao nang malaman ito at malugod naman silang tinanggap ni Jesus. Nagsalita siya sa mga tao tungkol sa kaharian ng Diyos at pinagaling niya ang may mga karamdaman. So diyan pala makikita mo na kung ano yung pangalawang M. Ano ba yung pangalawang M? Ano ba? Ayan, okay. Okay po, pabasa nga po ano yung pangalawang M? Malugod na pagtanggap. Okay, malugod na pagtanggap. O minsan, so ano po nangyari dyan, no? Minsan, ilag tayo sa mga pangangailangan ng iba. Alam niyo po kung bakit? Dahil may sarili din tayo mga pasanin sa buhay. Sino po dito yung walang pasanin sa buhay? Madami po ako, pwede po ako mamigay. Yung mga wala, meron po ba? Lahat tayo meron. Okay? So, pero, ito po yung maganda dyan kasi yan po yung pangalawa, no? Minsan ilag tayo sa pangangailangan ng iba dahil may sarili tayo mga pasanin sa buhay. Okay? Tignan natin kung anong ginawa ni Jesus as model sa gitna ng hirap at ginhawa. Kasi ito po, no? Kasi minsan, dahil madami rin tayong mga problema, tayo po ay, wag ka nang sumama, wag ka nang dumagdag. No? So ngayon, balik po ako, no? Alam ko po may mga pilihan tayong kanya-kanya. Pero ano ba yung ginawa ng ating model na si Jesus sa gitna ng lahat ng ito, sa hirap at ginhawa, na pwede rin natin makamit at pwede rin natin na kahit tayo ay umabot sa ganung sitwasyon. Okay, so, alam niyo po ba, tuloy ko lang yung sa kwento ng ito yung context nan. Sige, tuloy po natin sa next slide. Alam mo po, meron po nangyari kay Jesus bago po nangyari yung pagpapakain niya doon sa 5,000. O, ito po yung context noon. Sa lahat po to, ito po magkakaiba ng book, pero gospel po kasi yung kinuha ko. Pag sinabing gospel, yun yung 5 books po doon sa New Testament. Matthew, Mark, Luke dyan. Okay? Kasi lahat po ng book na yon binanggit yung feeding of the 5,000. Tapos, tingnan nyo po, lahat ng yan ay nangyari in different account kung paano po ang Lord magdala-dala na mabigat na mga bagay. Okay? So yung una po dyan, sa Luke 9, 1-5, no? Bago po lahat mangyari yung feeding of the 5,000, sobrang busy po ni Jesus sa kanyang missionary sending out dun sa 12 disciple. Yan po yan, pag binasa niyo po yan, pinadala po ng Lord yung mga disciple niya at humayo, tinuruan niya na mag-evangelize. So pagkatapos po niyan, bumalik po sila. Okay? At ang bumalaga sa kanila ay yung napakaraming demand kasi dumating nga po yung mga tao. Sabi sa Mark 16 naman, okay? Mark 16:31, napakaraming taong dumating at umalis. Hindi na nila makuhang kumain. So imagine niyo po, no? Ito ang pinangmalapit nating bilang dito sa Kalamba ay 400. Imagine nyo po, ikaw po ay nagtuturo, tapos biglang dumating yung 400. Konti lang yon. Okay? Pero sa kanila, ang dumating ay 5,000. Okay? So, ibig sabihin, by that time, okay, sinabi po sa Mark 6, na napakaraming tao dumating, at kahit po sila, just to accompany lahat ng dumapit sa ating Panginoong Diyos, ang bilis kasi okay? Sa ating Panginoon, wag niyo po baka i-take note niyo po ako doon, na Diyos po yan, okay? Hindi na nila makuhang kumain. Meron po bang ganyan ngayon? Kanina nga po, sa dami na mga nagsishare, sabi ko kay Grace, pwede po ba akong umihi? Kasi baka mamaya malampasan ako Okay? So, pero tignan niyo po yung nangyari sa ating Lord, pati sa 12 disciple. Dahil ang dami na gusto nga i-cater ng Panginoong Diyos, kahit po sila ay hindi na makuhang kumain. Alam niyo po, nanonood po kami buong pamilya, every morning, noong Chosen. At na-depict po nung Chosen Season 3 yata yon, or hindi ko alam,
yung kung gaano ka-busy sila nung dumating po yung mga humingi sa Lord ng kagalingan. Okay? Na-depict nila ng maayos na talagang nagsasalitan sila na parang, oh, ikaw naman dito kasi gutom na ako eh. Ikaw naman mag-assist sa ating Panginoong Diyos. Okay? So yun yung pangalawa. Una, galing sang Lord sa mission sending out journey sa 12 disciple. Pangalawa, dahil napakadaming dumating na tao, siya po mismo ay exhausted na hindi na po silang makakuhang kumain. So, imagine nyo that time, no? Kung gaano kagrabe yan, physically exhausting tsaka mentally draining ito para sa kanila. Imagine nyo po, ang dami nyo po kakausapin, anong sakit mo, anong nangyari, paano kita ipag-pray, paano kita pagagalingin. And even yung mga 12 disciple, inaayos po yung 5,000 just to cater every one of them kasi yun po ang sabi ng ating Panginoong Diyos. Okay? So nakakapagod po yan. Okay? 5,000 yan ha, hindi po yan 400. Tayo po yung 400. Parang dito yata sa Laguna, Quezon District, tayo po yung pinakamadami. Okay? 400. Ito po ay 5,000. Just imagine how times, gaano kalaki ang kiniter po ng ating Panginoong Diyos. Okay? Wala pa silang nurse niyan. Pero kinikater po nila lahat yan. So, grabe yung pagod ng ating Panginoong Diyos. Pero, mas mahirap po ang emotional stress na nabalitaan po ng ating Panginoong Diyos. Physically draining, okay po? Or exhausting, tapos mentally draining, yung nangyaring dalawa. Pero yung isa na na-receive po ng ating Panginoong Diyos na nagbigay sa Kanya, at least, no, mahirap, kung tayo man yun, merong emotional stress, dahil ano po yung nabalitaan niya, na nandyan din po sa slide na yan, okay? Nabalitaan niya na ang kanyang pinsan, na si John the Baptist, ay pinugutan ng ulo ni Herodes by that time. So, tignan niyo po yung sequence, no? Sa panahon ni Jesus, okay? Bago gawin yung feeding of the 5,000, siya din po ay may bigat na dinadala. Hindi man to yung sakit sa likod, no, katulad ng kay Ate Chona, pero kung titignan niyo po mabuti yung account ng lahat ng gospel pertaining sa stress ni Jesus and the 12 disciples, talagang mai-equate po natin na kahit sa ganito kabigat na sitwasyon, mararamdaman po natin yung toll na nangyari po bago mangyari yung feeding of the 5,000. Alam mo po, hindi pa nga dyan natapos hindi ko lang po nailagay dyan. Ang pinakamasakit, after po, nung namatay o pinagutan ng ulo, si John the Baptist, sa Luke 9:9, kung meron po kayong Bible, siya po ay balak isunod ni Herodes. Sino ba yun? Akala ko pinatay ko na si John the Baptist. Sino tong pangalawang to na parang nag-gain ng attention sa mga tao? At pinapahanap po dyan si Jesus Christ. Pinapahanting din ni Herodes. So, imagine nyo lahat ito nangyayari kay Jesus. Habang iniisip niya, paano papakainin yung 5,000? Ibig sabihin, doon sa number 2 na sinabi ko, ano nga po yung number 2 na sinabi ko? Ano po yung number 2 na letter M? Malugod na pangtaggap. Mayroon din po kayong mga problema. Meron din si Jesus. Pero kung ang totoo po ang sinabi nyo, na kinakopy natin or kinagaya natin ang principles or fina-follow natin ang walk natin sa Panginoong Diyos, even sa gitna ng lahat ng scenario na binanggit ko dito, bago yung feeding of the 5,000, meron din siyang bigat at meron din kayo. Pero dahil po ang ating Panginoon Diyos ay sinusundan natin, siya po ay malugod, okay po, na tinanggap ang mga tao kahit ganun po ang kanyang sitwasyon. Okay po? Nakalapat po ako sa inyo? Malinaw po? Okay? So, just imagine that time. Okay? So, pagod, ano ba? Gutom, yung binanggit ko po dyan, pagod, Luke 9, gutom, Mark 6, ano pa? Hirap, emotional state, Matthew 14. Pero, paano tinanggap ni Jesus? Yun po yung Luke 9 kanina. Luke 9:11. Malugod na tinanggap na may galak. Sa kabila ng sikip ng schedule, sa kabila ng sikip na dibdib, kasi yung pinsan niya ay nawala, okay? Siya po, nakuha pa rin ng Diyos gawin ito para sa iba. Ngayon, meron pa ba tayong excuse para hindi maging mahabagin, hindi tanggapin ang ibang tao? Kasi ginawa nga po ng ating Panginoong Yesus. Kayo na po mag-reason out kay Jesus. Pero kung example ang babasihan at yung kanyang principle, malagod niyang tinanggap kahit meron din siyang sariling problema. Okay? Number 3. Okay po, tuloy tayo. Number 3. Teka lang. Meron ba bang yan? Ay, meron pa pala. Sorry. Okay. Luke 9. Sige, tuloy natin yung Luke 9. Ayan pala yung sabi niya. Okay?
nang malapit ng lumubog ang araw, nilapitan siya ng 12 at sinabi nila, ano ba yan? Tama ba yan? Okay. Yan, okay? So ito yung pangatlo na po. Ito yung pangatlong M. Ano po yung una natin? Ano po yung number 1? Number 2? Okay po, number 3 natin. Makuha natin sa Luke 9:12. Pabasa po ako. 1, 2, 3, go. Okay. So ano kaya yung pangatlong M? Okay? Sige, maghanap tayo. Malapit. Okay po. Ano mga... Anong letter M? Matutuluyan? Okay, principles po ng ating Panginoon Diyos ang sinasabi ko po dyan. Ha? Ano kaya yung pangatlong M? Ano ba? Maalalahanan, pwede. Tingnan niyo po, basahin ko ulit ha. Nang malapit ang lumubog ang araw, ibig sabihin magagabi, nilapitan ng 12 at sinabi nila, paalisin na po ninyo ang mga tao, yung 5,000, okay? Upang makahanap sila ng makakain. Ba't yung sinasabi yan? Ang dami pong ginawa ni Jesus, ang dami pa din po nila. Anong gagawin niya para sa kanila, no? Pakahanap na sila ng makakain at matutuluyan. Nasa ngayon, sa mga nayon sa paligid, nasa liblib na lugar po tayo. Okay? So yan po ay sinabi. Sino yung lumapit sa Lord? Ang 12. Ano pong sabi ng 12 sa ating Panginoong Diyos? Paalisin. Okay? Yan po ay concept ng 12. Okay? So, tingnan niyo pong mabuti ha. Sa totoo lang, wala na talagang obligasyon si Jesus sa kanila. Bakit ko po sinabi? Dahil binigay na niya ang lahat ng pangangailangan po ng mga tao by that time. Under Luke 9, sa book po ni Luke, dyan sa part na yan, okay? Nagawa na po ni Lord ang lahat ng kanyang obligasyon sa mga tao po na nandoon. Okay? Kaya po, pag tingnan niyo po mabuti itong verse na to, legit or reasonable yung sinabi po ng mga 12 disciples. Okay? Dahil nga po nagawa na lahat ng pangangailangan, kaya reasonable ang suggestion ng mga disciple. Kaso nga lang, iba mag-isip ang Panginoong Diyos. O babagin, pwede. Pero, okay? Pero iba po mag-isip ang Panginoong Diyos. I-crop nyo to. Kunin nyo po itong idea to, no? So, okay? So, anong sinabi ng Lord sa Matthew 4:16? Nandiyan ba yan? Sige. Sasagutin ko na pala yan. Ito yung pangatlong M. Sayang. Pero sige, bigyan ko na to. Pangatlong M. Okay po. Okay, ano po yung pangatlong M? Pasabi nga po, 1, 2, 3, go. Matinong pananaw. So bakit sinabing matinong pananaw? Wala yun sa binasa ko. Pero gusto kong i-highlight yung next verse natin, Matthew 14:16. Sige po, tingnan nyo. Ano sabi dyan? Ayan. Tingnan nyo ba? Ano sabi kanina ng 12 disciple? Itaboy, paalisin. Anong sabi ni Jesus? Matthew po yan, ha? Gospel pa din yan. Hindi langang umalis. Bigyan nyo sila ng makakain, sabi po ng ating Panginoong Jesus. Okay? So, isang sitwasyon, dalawang mindset. Ano po yan? Nilagay ko po yan dyan sa kabilang slide. Okay, ginawa ko po yan. Ayan, okay. So, ano yung mindset ng dalawang binakita kong verse? Ano yung pangatlong M mga ulit? Paulit nga po. Ano yung pangatlong M? Aray. Ano po? Panatin yung pananaw. Yung mindset po ng 12 disciple, pabor sila sa simpleng pagtaboy. Ang ganda pakinggan, no? Simpleng pagtaboy. Sige po, okay na po kayo. Alis na po kayo. Okay? Pero sabi ni Jesus, dahil si Lord ay mahabagi ng puso at sobrang sold out, all out sa pagtulong, iba po ang sinabi niya doon sa binasa po natin mga verses. So makikita niyo po agad dito kung gaano po mai-interpret natin pare-pareho kung ano ba yung principle ng Lord sa pagtulong sa ibang tao. Okay? Ang tanong, kayo po ba, tayo po bang lahat ay all out sa ating Panginoong Diyos? Amen. All out po ba tayo sa Panginoong Diyos? Na kapag tayo nagpuri, tumatalon tayo, umiiyak tayo, lumulod tayo sa Panginoong Diyos? Amen. Okay po? So, yan yung isa sa sinabi ko po kanina na
Sa pangatlo po natin na matinding pananaw o matinong pananaw. Okay? So, nakakatuwa nga po yan if ever titignan nyo mabuti. Kasi tingnan nyo po ang nangyari sa Mark 6:34. No? Tuloy nyo po sa kabilang verse. Sabi po ng Panginoong Diyos dito, no? Puro pala Tagalog ang nilagay ko. No? Pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Mark na po yung binabasa ko. From Matthew, Mark na tayo. Pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao na habag siya sa kanila sapagkat para sila mga tupa na walang pastol. Kaya't sila tinuruan niya ng maraming mga bagay. So ito po ang pananaw pala ng ating Panginoong Diyos sa mga tao. Mga tupang nangangailangan ng ano po? Ng pastol. Hindi mga basurang patapon. Tinuturing niyang kayamanan ang bawat isa. Pero tignan niyo po kung paano tinuring ng Lord na kayamanan ang bawat isa, meron din po siyang sarili niyang dala. Physically and mentally. Pero nagawa po din ng Lord na gawin ang lahat ng ito sa kabila ng kanyang pinagdadaanan. At gamit po yan yung gospel pertaining sa ating Panginoong Diyos. Okay? So, ito rin po, isa sa mga nais ko sanang makuha natin bago at least dito sa point number 3. Pumiyok pa ako. Okay? Pabasa nga po ako. Sorry. Okay, pabasa nga po ako. 1, 2, 3, go! Pinagpala niya sila hindi dahil sa kung sino sila, kundi sa kabila ng kung sino sila. Imagine nyo po, just ponder these words. Hindi po siya, yun po yung isa ko sa, naiyak ako nung isang araw Kasi ito yung sinasabi ko, Lord, selective ako. Pero pagdating pala sa Panginoong Diyos, kahit sino pa sila, okay, hindi po sila tinalikuran ng ating Panginoong Diyos. At ako po yung naiyak dyan. Kasi nga po, the Lord I'm following, lahat pala tayo, ang sinusundan natin na Diyos o sinasamba ngayong gabi, ay ganito po ang ginagawa. Okay? Nasa kabila po ng lahat ng to, hindi tayo tinaboy ng ating Panginoong Diyos. Okay? Paulit nga po ako ng number 1. Number 1 na M ay? Pangalawa? Malgo na pataga. Pangatlo? Okay po. Pang-last na po tayo. Okay, sa John. John. Okay po. Gospel pa din. John 6:5. Pabasa ka po. 1, 2, 3, go. Ayan. So, nasan dyan yung pang-apat na M? Tumanaw si Jesus na makita niya ang dumarating na napakaraming tao at tinanong niya si Felipe. Anong sabi niya kay Felipe? Saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makain ng mga tao? Ano yung pang-apat na M? Ay, balik po ako. Principle po ito ng Lord. Ang ating concept na binabasa ay principle po ng Lord. Sige po. Sige nga. Tingnan nyo nga mabuti. Tingnan yung verse Ano yung pwede nyo makuha dyan sa message po na yan? John 6:5. Okay. Alam niyo po ba na sa gospel ng John, sige po, ito lang, sige tuloy ko, no? Alam niyo po ba sa gospel ng John, sa gospel lang ng John nyo makikita ang detalye about kay Philip. Wala po yan sa lahat ng gospel. Wala po yan sa Matthew, wala yan sa Mark, okay? Wala yan sa Luke. Pero sa part po ng John, yung specific detail na si Jesus daw ay lumapit kay Felipe para tanungin kung saan siya makakabili ng tinapay. Okay? So imagine nyo po yun, ang Lord lumapit sa iyo at nagtanong. Okay? So dito, makikita po natin na si Philip, okay po, sa gitna, sa dami ng disciple, bakit po kaya si Philip ang nilapitan ng Panginoong Diyos? At dyan lang po sa book na yan, lumabas po yung tanong na yan. Okay? So, alam niyo po ba? Hindi ko rin alam. Okay? Hindi ko rin alam kasi hindi rin po nabanggit kung bakit. Pero, kahit lahat po tayo, okay, malamang sa malamang ay naging kapareho at sitwasyon ni Philip. Tingnan niyo po mabuti Imagine niyo po, no?
si Lord nagtanong sa kanya, saan kaya tayo makakabili ng tinapay? Okay po? So biruin mo, mahigit 5K yung tao. Okay? Na present by that time, tapos biglang tititig sa'yo si Jesus. Tapos sasabihin niya sa'yo, saan tayo bibili ng tinapay? Okay? Saan tayo bibili ng tinapay? Para yung grade 1 student na tinanong ng kanilang professor ng advanced mathematics. Okay? It will not make sense. Para yung inutusan kang bumili sa sari-sari store pero hindi nagbigay ng pambili. Or sa ibang salin, ito yung version ko naman, na ikaw ay pinabili ng isang bagay pero ibabalik mo yung sukli kahit walang binigay sa'yo. Okay? So, tingnan niyo po mabuti, no? Kasi dito, nagtatanong talaga si Felipe. Okay? Todo compute po siya dyan. Tingnan niyo po yan sa ano. Hindi ko lang kung nandyan eh. Pero din, sasabihin ko na lang din kasi wala na pala, no? So, yung pang-apat po nating M ay ito. Tama ba? Kayo na yung kasunod. Okay? Okay. Ano po yan? Babasa nga po ko. Mapagtiwalang pag-asa. Okay, mapagtiwalang pag-asa. So, paano yan? Bro, Drew, paano mo sinabing mapagtiwalang pag-asa? Eh, tinanong nga ni Jesus, si Felipe, about doon sa case niya, doon sa feeding of the 5,000. Okay? So, balik po ako kay Philip, no? Pag dinuloy niyo po yan, sa John 6:7, ano pong sabi? Okay? Siyempre, nag-compute si Philip dyan eh. Okay, ano pong sabi dyan? Okay, ayan. Sabi, sumagot naman si Felipe, kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay ay hindi sasapat para makakain sila ng tig-kakaunti. Okay? So, anong nangyari kay Philip? Compute. Pagtingin ni Jesus, Felipe, saan kaya tayo pwedeng makabili ng mga tinapay para ipapakain sa kanila? Pak! Compute si Philip. Magkano ba yung pera natin? 200 lang pala, no? So, tingnan niyo po itong mabuti, no? Kung ikaw nasa posisyon ni Philip, anong sasabihin mo kay Jesus? May 5,000 doon. Tapos sabi ni Pastor Boy, kunyari sa akin, o kaya kunyari na lang kay Kuya Arnold, wala na tayong ostya. Naubusan. Okay? Papakainin natin sila. Saka makakakuha ng ostya para ipakain po sa kanila. Okay? Tinanong ka ni Jesus, ha? O ni Pastor Boy, no? Arnold. Okay. Pero totoo, nangyari talaga yan. Wala na akong may lapat na, na example. Pero nangyari talaga yan. Isang Sunday. Okay, so balik po tayo sa concept, no? Concept, no? Huwag niyo po literal. Kung ikaw tinanong ng Jesus, ano sa'yo makakabili? Tatanggihan mo ba si Lord? Oo, aray ko. Yan yung pwede mo isagot, di ba? So, todo compute siya dyan. Sabay sagot po sa ating Panginoong Diyos. Ito mo sabi niya, kahit na po anong halaga, sa halagang 200 salaping pilak ng tinapay, hindi sasapat para makain ang lahat ng tigkakaunti. So, alam mo, nagkikin po dyan yung ating grade 1 na sarili. Thinking natin na, siyempre, nagsasabi tayo na hindi kaya ng resources, kaya wag na lang. Imagine, tingnan niyo po yung concept na yan, ha? Dahil alam niya na imposible yung 200 para maibili ng lahat ng mag-supply noong 5,000, ang sagot niya ay negative. Wag na lang. Okay? Wag na lang. Okay? So, reminder ko po ito sa bawat isa sa atin, no? Kapag pinakita sa iyo ng Lord ang problema, lahat po tayo may problema. Amen. Okay po, meron. Yung wala, madami po kami. Okay? Or pangangailangan. Kapag pinakita ng Lord sa iyo ang problema o pangangailangan, okay, patungkol sa kanyang gawain. Gawain po ng Lord yun. Yung pinag-usapan po natin. Gusto niya na maging parte ka ng solusyon. Ulitin ko. Kapag pinakita sa iyo ng Lord ang problema o pangangailangan, patungkol sa kanyang gawain, gusto niya maging parte ka ng solusyon o katugunan nito. Hindi si Lord nanlilimos ng tulong galing sa iyo. Ulitin ko ha. Hindi si Lord nanlilimos ng tulong galing sa iyo. Balikan mo po yung concept na yan, okay? Humingi ba si Lord ng mas madaming pera para makabili ng tinapay sa 5,000? Hindi po, siya po ay nagtatanong. Okay? Okay? So babalik po ako, hindi si Lord namamalimos ng tulong galing sa iyo at hindi rin siya nakadepende
sa'yo, amen. Hindi siya nakadepende sa'yo. Amen. Hindi nagbago ang pagiging Diyos niya dahil hindi ka sumamba sa Kanya. Amen. Totoo po yan. Madaming mga movies ngayon, mga Greek tsaka myth na movies ngayon na nakita ko yung concept na kapag daw hindi siya winnership, humihina daw yung Diyos. Hindi ko pala ako napanood nyo to eh. Pero napanood ko to, sabi ko, teka lang, parang may mali dito. Hindi po nagbago ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos dahil hindi ka sumamba, hindi ka nagbasa ng Bible. Walang nagbago sa Kanya. Doon sa kwento, ang talo, ikaw. Ang tao, pag walang Diyos, hopeless. Ang Diyos, pag walang tao, Diyos pa din. Amen. Kung nagbabasa po kayo ng Job, isingit ko lang to, wala rin to sa script, kung paano po si Elihu kinorek si Job. Sa verse po ngayon, yung topic ngayon, ako'y manghang-mangha. Kasi pinakita po ni Elihu kung gaano na in-exalt ang Lord sa harap ng 4 wise men. Yung 3 kaibigan niya, pati si Job. Sino ka para sabihin na tinanggal ko yung right ko sa'yo? Kasi nga po, naging conceited. Pero maintindihan natin din. Kasi reasonable din si Job eh. Pero, kinorek po din siya ng ating Panginoong Diyos. Okay? So, tuloy ko lang, no? Hindi rin siya nakadepende sa iyo, sa ating lahat, pero gusto niyang makasama ka sa milagrong gagawin niya. Okay? So, sa umpisa, nakakatakot kasi po itong senaryong to, kahit naman siguro sino, Lord, 200 lang yung laman ng pera natin, 5,000 yung papakainin nyo, tapos naghahanap kayo ng bakery na pwede mag-supply ng 5,000. Siyempre, dahil pumasok nga po yung ating grade 1 na pag-iisip, nung nag-compute tayo, hindi nag-match yung mga bagay-bagay, ang unang respond natin, wag na lang. Wag na lang akong tumulong, Lord. Imposible eh. Di ba? Lord, wag na lang. Kasi nga, ang dami ko pang gagawin eh. Okay? Pero ano pong nangyari? Sa John 6:6, tuloy natin. Kaya po yung, bago po yung verse na yan. Okay? Ayun pala. Bilis naman. Okay? Anong sinabi ng Lord sa kanya? Sige, balik yung mga yung John 7, sorry. Balik mo nga yung John 7. Yan, okay? So, dito, nagtanong si Lord, tapos ang sagot niya, negative. Tapos, bago pala yung verse na yan, yung 6:6, sinabi niya iyon upang ano lang po, si Felipe? Bakit po kaya sinubok ng Lord? Okay? Ayan. So, dahil nagkikin yung ating pagiging grade 1 in computing, na it doesn't make sense by that time, paano mag-manifest or paano mag-match yung 200 doon sa 5,000. Pero, imagine nyo po, nung nagtanong si Jesus, alam niya po ba niya ang sagot? Ayun po. Sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. So, ibig sabihin, nagtanong pala si Lord kay Felipe, hindi para lang siya mismo ay, anong tawagan to? Ano bang ibang word yan? Nagtanong lang si Lord dito para subukin lang si Felipe at wala na pong iba. So pag kayo tinanong ng Panginoong Diyos, no? Anong pwede mong senaryo? O anak, sige nga anak, pwede ka naman maglakad sa tubig. Okay? Basta you keep your faith sa ating Panginoong Diyos. So you can do impossible things, but if you trust ating Panginoong Diyos. So, nung binanggit po ng Lord yung John 6:6, okay? May mga pagsubok na gaya po niyan, na imposible, it doesn't make sense sa computation. Minsan, alam niyo po tayo, pag may problema, gusto po natin na a-analyze natin. Nako-compute natin yung mga bagay-bagay. Okay? Tatama sa due date, sakto yung takal ng bigas, yung hati ng chicken, sakto sa mga anak. Aabot pa yung notebook para sa next sem. Yung sapatos, pwedeng i-rugby. Diba? May mga pagsubok na gaya niyan. Kaya dapat lang tayo magpasukob sa lilim ng kanyang kapangyarihan. Alam niyo po ba, nakakatakot po talaga sa umpisa yung gantong senaryo. Pero ganun talaga. Hindi mo kasi nakikita kung saan ito lahat pupunta. Okay? Nasa kalagitnaan ka pa lang ng biyahe, tapos wala tayong sagot kung saan, kailan, sino, gaano, paano. Basta ang alam po natin, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Alam niyo po, malaking bagay sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, ang sagot po ng Lord sa John 6:6. Alam po ng Lord ang kanyang gagawin.
Kahit hindi nyo po maintindihan, hindi mag-match up yung 200 sa 5,000. Si Lord po ay nagtanong lang. Okay? Para subukin tayong lahat kung kaya ba natin eh. Inaalis po ng perspective ni Philip yung focus niya doon sa 200 at pinopoint niya po yun doon sa nagtanong. Okay? Kasi kung titignan mo lang yung 200 na meron ka, imposible. Pero doon siya nagtanong na, Felipe, saan ka bibili? May sagot na siya doon sa gagawin niya. Okay? So balik po tayo sa ating Panginoong Diyos. Okay? So ano pong gagawin natin? Tayo po ay magpasukob sa lilim ng kanyang kapangyarihan. At yun po yung ating next song, Ate Honey. Sa lilim po, ang request ko mamaya. Okay? Alam po ng Lord ang kanyang gagawin, kaya tayo pong lahat ay magpasukop sa kanyang presensya. Ibigay mo ang lahat ng ito sa ating Panginoong Diyos. Lahat ng meron ka ngayon, kahit hindi siya nagma-match up, ibigay mo sa ating Panginoong Diyos. Ang feeding po, at dito na po tayo matatapos, no? Ang feeding of the 5,000 ay tungkol sa 5,000 tao, 12 disipulo, 5 tinapay, 2 isda, isang bata na hindi pinangalanan, ngunit pinarangalan sa kasaysayan, at higit sa lahat, ang nag-iisang Diyos na walang hanggan at makapangyarihan. Ito po yung last kong sasabihin sa inyo bago tayo lumapit or magpasukob or pumunta sa lilim ng ating Panginoong Diyos. Ito po yung last slide natin ngayong gabi. Babasa nga po ulit. 1, 2, 3, go! Amen. Okay po, magtiwala ka at umasa, nakikilos siya sa pamamagitan mo para matugunan ang pangangailangan ng iba. You will be a vessel para i-bless din po ang ibang tao kahit may problema ka. Ang kailangan lang po talaga, tandaan niyo po yung 4M na ating pinag-usapan. Yan po ay principles po ng ating Panginoong Diyos doon sa 5,000. Tayo po tumayo at manalangin. Samahan niyo po ako sa panalangin. Lord, maraming po salamat, Father. Again, Panginoon, salamat sa inyong salita, Panginoon, na patuloy, Panginoon, namin nakikita kung paano po ang aming Panginoong Jesus ay tumayo, Panginoon, sa gitna ng mga persecution, sa stress, Lord God, sa physically exhausting na activities, Father, from sending out until doon sa pag-cater doon sa 5,000, hanggang doon sa last message na na-receive niya about doon sa kanyang cousin na pinugutan po ng ulo. Father, everything, Panginoon, na nangyari sa inyo, Panginoong Jesus, ay may tuturing namin sa aming sitwasyon, Lord God, nakapares din, Lord God. But Father, kahit ganito yung nangyari, Lord God, patuloy niyo, Panginoon, binukas ang iyong puso, ang iyong Panginoong presensya para sa 5,000 tao, Father God. At i-cater lahat ng pangangailangan nila dahil para sila, Panginoon, mga tao na walang pastor, Lord God. So paalala niyo po, Panginoon, sa amin, bilang totoong Kristiyano, Panginoon, na bumalik kami, Panginoon, sa posisyon, Lord God, na kung saan, kapag may kailangan ng aming mga kapatid, magtanong, ibigay, tugunan, pero magsisimula ito sa tamang posisyon ng puso, Father, sa matinong, Panginoon, pag-iisip, Panginoon, at babalik kami, Panginoon, para tanggapin yung tamang pananaw, Father God, sa lahat ng mga bagay na ito. Father, binigay niyo yung example, Lord God, malinaw to doon sa gospel, Father. Tulungan niyo kami, Panginoon, na may apply ito sa mga buhay namin kahit mahirap, may pahayag ang iyong salita, kahit kami, Panginoon, ay exhausted, Father. Dahil ginawa niyo to, therefore, kaya din po namin. Lord, maraming salamat dahil naging example kayo, Panginoon, para sa bawat isa. At Panginoon, sa panahon na to, Father, naniniwala ako, Panginoon, na kaming lahat ay hindi na mga magiging silent na Kristiyano. Bagkus, Panginoon, isisigaw namin, ipapahayag namin, Lord God, na kayo ay mabuting Diyos at kaya niyo, Panginoon, tugunan lahat ng problema dahil mas malaki kayo, Panginoon, sa lahat ng ito. Father, wala nang more than sa death, Father God. Pero, Panginoon, kayo, napakita nyo na you can overcome all of this, Panginoon. So maraming salamat. Lord God, sa kapatid ko na nandito, hindi ko alam ang kanilang mga pangangailangan. Lahat po kami, Panginoon, may problema, Father. Pero kahit sa gitna ng to, Panginoon, pwede niyong gamitin ang aming buhay para tulungan din po ang iba. Father, hindi po namin isasarado ulit ang aming mga kamay. Bagos i-open namin ang aming buong braso, Lord God, para yakapin ang mga tao na ipapadala niyo ulit sa amin. Father, maraming salamat sa iyong salita. Salamat kay Jesus. Lord God, salamat doon sa 5,000. Panginoon, salamat doon sa tinapay, sa isda, Panginoon. At nakita namin, Panginoon, kung gaano kayo nagmahal para sa mga tao niyo, Lord God. Nagawin din po namin ito. Yun po ang aming dalangin pag alis namin sa lugar na ito. Father, maraming salamat
Sa iyo, Panginoon, ang papurit parangal sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.